ang batang Prinsipe Wobble na nakasakay ngayon sa Black Whale na binabantayan ni Kurapika hindi nga ang tunay na Prinsipe Wobble na dapat kasali sa Succession War. Tama yung mga sinabi ni Kurapika sa mga nakaraang chapter at hindi talaga kwalipikado sa Succession War ang babing binabantayan niya. So Hunter x Hunter chapter 412 mga tol, at nagsimula nga ito dito sa pagpapakita muli ng Black Whale. Sinasabi nga dyan approximately 1.5 buwan na lamang ang natitira bago dumating sa bagong continent. At lagi nga nating makikita yan dahil sa yan na nga rin ang deadline ng Succession War. Napunta nga ang scene sa room 1014 sa room nila Kurapika. At sinasabi nga rin dyan na 5 hours na lamang ang natitira bago sa issuance ng special martial law. Subali yung mga ipinapakita sa atin ngayon mga tol yung mga nangyayari bago ma-infect ng biochemical weapon si Benjamin at magtiklara nga siya ng martial law. So sa loob ipinapakita muli ang pagkabigla ng mga participants sa mga sinabi ni Kurapika na hindi nga kasali sa Succession War ang 14th Prince na si Wobble. Nagsalita nga agad si Islaka habang tumatawa ito at sinabing kahit gaano pa nga raw ito tignan ang mga sinabi ni Kurapika kasinungalingan. Mukhang gusto nga lang daw nitong makasurvive ang prinsipe. Sinasabi raw nito na hindi nag-participate ang prinsipe sa simula pa lamang pero ngayon gusto raw ni Kurapika na simulan ang 10th class nila. Tingin ba raw nito pag nilito sila at minanipula ang mga impormasyon paniniwalaan nila ang mga kasinungalingan na yan. Sabi naman ni Kurapika wala raw talagang kasinungalingan at parte nga raw yun ng sarili niyang restriction ng NEN. Confident nga raw siya at napatunayan na rin daw. Kaya sabi nga rito ni Kurapika bibigyan niya raw ng oras sa mga participant. Ang klase nga raw nila marireschedule 10 hours simula ngayon. Dalhin nga raw ang mga sinabi niya at mag-come up ang mga ito ng sarili nilang conclusion. At yung mga gusto nga lang daw na mag-participate sa klase niya ang dapat na bumalik dyan. At nagkaroon nga ng flashback mga tol 48 hours ago bago ang martial law. At pinag-uusapan nga nila dyan yung ginawa ni Beyon Netero ang pagpapakalat ng mga cursed child dyan sa Kakin. Hindi makapaniwala si Bill na pati sarili nitong mga anak gagamitin niya. Sabi naman ni Kurapika ngayon daw dapat nilang ma-identify yung mga cursed target ng mga anak ni Beyon at kailangan nga rin daw nilang ma-dispel yung sumpa sa 14th Prince. Dito naman napatingin si Queen Oito at sinabi niya nga na hindi raw siya nagsisinungaling, wala raw siyang connection kay Beyon at kahit daw gamitin sa kanya ni Kurapika yung kadena niya para mapatunayan ito. Sabi naman ni Kurapika huminahon nga raw ang Reyna dahil sa hindi niya nga raw pinagdududahan ito at hindi niya na nga raw kailangan pang i-verify. At dito inutusan niya nga si Shimano na maghanda na raw ito ng pagkain sa kanila. Sabi naman ni Shimano mahirap raw sabihin pero mali raw yung bigkas sa pangalan niya. Sumali nga raw yung Shimano na NO yung huli at ang tama Shimano na NU yung huli. Parang hirap nga i-distinguish nun mga tol dahil sa parang magkatunog lang naman yon. Pero nalaman nga natin kay Bill na parte nga raw yan ang unique language ng Kakin. Kung saan pag sinabi nga raw na Shimano na NO yung huli, lalaki raw yon. At pag Shimano naman na NU yung huli, yun nga yung babae. So kaya pala gustong ipabago ni Shimano yung bigkas ng pangalan niya kay Kurapika dahil sa tunog lalaki nga ang tawag sa kanya nito. So bali importante nga yan mga tol dahil dyan malalaman ni Kurapika yung totoo patungkol kay Prinsipe Wobble kung saan dito nga makikita parang natulala nga siya at napaisip. At sinabi nga rin ni Bill na napapaisip rin daw siya. At mula nga dyan nagpunta na ang dalawa sa kwarto ni Queen Oito. Makikitang tulog nga dyan si Prinsipe Wobble at sinabi dyan ni Kurapika na kailangan nga raw nilang i-resolve ang patungkol kay Beyon Netero. At kailangan raw talaga niyang gamitin ang kadena niya para talagang walang duda. Pumayag din naman agad ang Reyna dahil dyan nagpasalamat si Kurapika. Hinanda na nga ni Kurapika ang kadena niya at una magtatanong nga lang daw siya ng mga meaningless na question at sumagot nga lang daw ito ng yes or no. Unang tanong ni Kurapika kung lalaki ba ito? Sagot ni Queen Oito ay no. Sunod naman kung 2 taong gulang ba ito? Sumagot muli ang Reyna ng no. Sunod naman kung babae ba raw ito? At sagot naman ng Reyna ay yes. At ngayon naman daw sabi ng Reyna lahat ng mga itatanong niya sumagot ang Reyna ng yes. Unang tanong lumilipad ba raw sila ngayon sa kalangitan? Sumagot ng yes ang Reyna at ipinapakita nga niya na gumalaw yung chain ni Kurapika. Sunod na tanong kung nasa barko ba raw ito ngayon? Sumagot ang Reyna ng yes at hindi nga gumalaw ang chain ni Kurapika. Sunod na tanong kung nakasakay ba raw ito sa isang tangke? Nag-yes nga muli ang Reyna at gumalaw nga dyan ang chain ni Kurapika. So parang tinitesting dyan ni Kurapika mga tol, nagagalaw yung chain niya pag mali ang sagot ng Reyna o nagsisinungaling nga ito. At dito nagtanong na nga ng seryoso si Kurapika mga tol at tanong ni Kurapika nag-iisa bang anak ng Reyna ang 14th Prince? Sagot ng Reyna ay yes at hindi nga gumalaw ang chain ni Kurapika. Sunod na tanong ang prinsipe ba raw ang natutulog na batang yan ngayon na
siya ring nahawakan ni Kurapika 2 months ago nung nagkaroon sila ng interview. Mula nga dyan, napatulala na nga lang ang Reyna mga tol habang nakatingin sa bata at hindi nga ito sumagot. At sabi niya nga dyan, si Wobble daw anak niya. Sabi naman dyan ni Kurapika, dapat daw sumagot ng yes ang Reyna. At sagot nga lang ng Reyna dyan, bakit alam nito na Shimano nga yung tamang bigkas. Mula nga dyan, itinanong ni Kurapika si Bill regarding sa pronunciation ng Reyna, kung saan mapapansin nga raw yung pagkakaiba ng pangalan ng sound ng babae at lalaki. At dyan nga sinabi ni Bill na pag babae nga raw, dapat Biyo yung pronunciation. At mukhang sa pangalang Wobble nga ito napansin ni Bill mga tol. Nung unang araw talagang ginagamit ng Reyna ang pronunciation na Biyo, pero kalaunan napagpapalit-palit niya nga raw ito. Hindi niya nga raw ito masyadong pinansin dahil meron daw mga native speakers na hindi na nga raw napapansin pa yung pagkakaiba. Nagsimula nga raw ang Reyna gamitin yung dalawang pronunciation matapos silang maglayag, at bago nga raw yun gamitin ni Kurapika yung chain ability niya. At ngayon daw biglang na-open yung topic patungkol sa pangalan ni Shimano, at mukhang naghanda nga raw ang Reyna kung sakaling tanungin nga siya gamit ang chain ni Kurapika para makapagsalita nga raw ito ng katotohanan nang hindi gumagalaw ang kadena. Dagdag ni Kurapika, ginamit nga raw yun ng Reyna para ma-differentiate ang kasinungalingan o isa itong batang lalaki. For a moment sinabi nga raw nito na he is my child. Mali nga yun mga tol dahil sa babae nga ang anak ng Reyna, babae nga ang tunay na 14 Prince Wobble, habang ang bata nga na narito ngayon isang batang lalaki. Kaya tanong nga rito ni Kurapika habang nakatapat ang chain sa bata, kaninong anak ba raw ito at nasan ang tunay na anak ng Reyna? At dyan niya na nga inamin mga tol na ang bata nga na yan anak ng nakababata niyang kapatid na babae, at pinagkatiwala niya naman daw sa kapatid niyang yun ang anak niya. At ngayon daw hindi niya talaga alam kung nasaan ang mga ito. Pero sa nangyaring seed urn ceremony, ang naglagay nga raw ng kamay dun ang mismong anak niya. At matapos yun pinag-swap nila ang bata sa hotel para ang maka-attend nga ng ceremony ang anak na lalaki ng kapatid niya. Kaya kung ganun hindi raw talaga kasali ang batang yan pati na ang anak niya sa succession war. Nung una akala niya nga raw imposible ang hindi makapag-participate at magiging target nga lang daw sila for elimination. Kaya ipinakita niya nga raw na nag-participate sila. Aamin na nga lang daw siya at sasabihin hindi sila kwalipikado at magmamakaawa na nga lang daw siya para patawarin. Ginawa niya nga raw ito para makasurvive at kailangan niya nga raw itaya ang lahat dito. Habang sinasabi ni Queen Oito nakatapat nga sa kanya ang chain ni Kurapika at hindi ito gumagalaw, habang nandiyan na nga rin ang bodyguard ng third prince na si Sakata at ang sundalo ng first prince na si Babay Maina. So parang testigo nga sila dyan mga tol, at sila nga yung makakapag-confirm na talagang totoo yung mga sinabi ni Kurapika sa mga participant. At dito sinabi ni Kurapika na talagang wala kasinungalingan sa mga sinabing yun ng Reyna, at kung ganun sila nga raw outsider. At cut na nga rito mga tol, 10 hours sa reschedule ng 9th class ni Kurapika, kung saan marami pa rin talagang dumalo sa 9th class na yan matapos ang mga sinabi ni Kurapika. Naisip niya nga na ang sundalo lamang ng second queen ang hindi umaten, parang si Islaka nga lang mga tol ang hindi na bumalik. At napatanong si Kurapika kung ang operation ba raw hindi tagumpay. Dagdag pa ni Kurapika, dapat daw hindi na umaten ang sundalo ng first prince o ang sa third prince. Akala niya dahil sa announcement na yun makakakuha siya ng more credibility at bababa na nga yung peligro na targeted pa ang bata. Kaya ngayon magpapatuloy na nga lang daw siya sa pagde-develop ng mga nen abilities gaya ng original niyang plano. Kinonfirm nga raw ng sundalo ng first prince at third prince na ang Wobble na nandyan lalaki, kaya maring ang pagiging target nila sa first prince Benjamin baka nabawasan. Kaya lang daw siguro nandyan ang mga yun baka iniisip ng mga ito nakasali pa rin sa succession war ang bata. At kahit na raw siguro sabihin ng first prince na talagang totoo ang kwentong yon, baka hindi pa rin daw maniwala ang ibang mga prinsipe dahil sa walang nagbago sa sitwasyon. At dagdag pa ni Kurapika kung magpapatuloy na meron siyang values sa third prince at fifth prince, magpapatuloy nga ang relasyon niya sa mga ito. At may hawak nga rin daw siyang sulat mula sa 10th prince. Pagpapatuloy niya nga lang daw ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Nen at papatunayan na talagang epektibo ito at isang crucial information. At habang nangyayari yun, kailangan niya nga rin daw ma-identify ang mga target ng anak ni Beyond. Ang babing lalaking nandiyan naman daw hindi ang totoong prinsipe, kaya maring kahit papaano nabawasan daw ang threat sa buhay nito. Ang problema nga raw ang tunay na Wobble na wala rito at yung sumpa nga na nakalaan mula sa anak ni Beyond. Malakas nga raw talaga ito dahil sa ma-activate bilang post-mortem Nen at dahil nga yun mga tol sa mamamatay ang anak ni Beyond sa sumpa na yon. At at the same time mamamatay nga ang target nila. Wala nga raw talagang depensa ang isang baby, kaya kailangan niya nga raw talagang ma-identify kung sino ba ang may dala ng sumpa at i-eliminate ito. Pero what if mga tol, ang anak mismo ni Beyond ang baby nga na ito. Ang batang
ng lalaking ito na anak nga ng kapatid na babae ni Queen Oito. Hindi natin alam kung sino ba ang tatay ng bata, kaya possible nga yun. Kung matatandaan nyo, ang batang ito ay nagtataglay nga ng matinding aura na naramdaman mismo ni Kurapika. At ang mga anak ni Beyond meron nang nen mga tol the moment na isinilang sila. Kaya possible na ito nga mismo ang anak ni Beyond Netro at syempre hindi nga alam yun ni Queen Oito dahil sa hindi naman siya ang nanay ng bata na yan. Anyway, sabi ni Kurapika, hindi sinabi ni Longhi kung sino ba yung mga cursed child na yon at ano ba yung mga condition para maisakatuparan nito. Kaya napatanong nga siya kung ang pagtatanong ba raw mismo kay Beyond Netro ang pinakamadaling paraan. So possible nga ito mga tol na tanungin mismo ni Kurapika si Beyond Netro. Parte nga ngayon ng mga Zodiac mga tol si Kurapika at ang nagbabantay ngayon kay Beyond ang mga Zodiac. At pag tinanong ni Kurapika si Beyond siguradong may malalaman nga siya dahil sa kadena niya. At speaking of Beyond mga tol, ito may dumalaw nga talaga sa kanya. At ang dumalaw nga na ito mga tol parang nakasiluit o nakasuot ng suit. Pero ang sunod niyang ipinakita ang Supreme Magistrate na si Cleopatra. Gusto niyang kausapin privately si Beyond pero hindi pumayag ang dalawang bantay na Zodiac. Sabi naman ni Beyond okay nga lang daw kung sakaling makinig ang mga ito. At sa pag-uusap nila na yan mga tol sinasabing na-dismiss nga lahat ng kaso ni Beyond Netero. At ang matindi napakarami nga ng kaso na yon. At ang bilang nga mga tol 1047 at lahat nga yun dinismiss. Kahit si Beyond hindi makapaniwala mga tol dahil sa napakarami niya nga raw kasong nagawa bago pa man daw ang ekspedisyong ito. At marami nga rin daw ang mga kasong isinampan nila laban sa Kakin. Pero lahat nga ng mga ito na-dismiss rin. Kaya parang wala na raw pakialam ang Kakin sa bare minimum human rights ng mga ordinaryong citizen ng mga ito. At sagot naman ni Cleopatra nire-reforma na nga raw ng hari ang batas patungkol sa equality at human rights. At dala nga rin ni Cleopatra ang mga copy ng mga judicial record na pwedeng ang i-review ni Beyond. Napakarami nga ng mga documents na yan mga tol pero gagawin daw pamatay oras ni Beyond ang pagbabasa sa mga yan. Nagalit si Cleopatra dahil sa pamatay oras lang daw pala ni Beyond ang ipinunta niya dyan. Napaka-busy nga raw talaga nito at bali siya nga mga tol ang pinakamataas sa justice system ng Kakin at pinostpone niya pa nga ang trial ng Ninth Prince at biro niya pa nga dapat daw ipa-execute niya na ito. Sabi naman ni Beyond, narinig ba raw ng mga Zodiac ang mga sinabing yun ni Cleopatra? Kilala niya na nga raw yan bata pa lamang at yan daw talaga ang totoong ugali niyan. Sabi ni Kansai wala raw siyang pakialam at sabi naman ni Sayu okay lang daw sa kanya yung death penalty. So parte kaya talaga mga tol ng plano ni Beyond Netero ang pagpunta rito ni Cleopatra. Base kay Beyond matagal na nga silang magkakilala kaya maaaring may connection nga talaga ang dalawang ito. At sa dami nga ng anak ni Beyond sa Kakin kaya hindi natin maiwasang isipin mga tol na maaaring etong si Cleopatra isa nga sa mga anak ni Beyond mga tol. So bali yan nga lang kabuuan ng video natin mga tol. Syempre kung nagustuhan nyo ang video to huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!